Praise God. Book of John 15:1-8. Yan, tayo po tayo, church, and let's read with power the words. Passion Week po ito, church. Passion Week. Ibig sabihin, 1 week before, ano po, huhulihin na dadakpin na ang ating Panginoon. Ano po. So, doon that time, no po, praise God, at di ba nagpahanda si Lord ng huling hapunan, no po. Nakatanda po ninyo yung Last Supper. Opo. Kumbaga, yung Lord's Supper ng ating Panginoon. On that night po, mga kapatid, napakadaming nangyari doon sa sa oras na yon. Noong nagtipon-tipon yung kanyang mga alagad, no po. At kasama nila, no po, ang Panginoon during those time po na naghapunan sila sabay-sabay, no po. At napakaganda, no po, mga kapatid, napakadaming sinabi ni Lord sa mga disciples niya, no po, bago siya mag-depart. Amen, no po, bago siya umalis sa mundo, no po, bago siya mamatay sa krus, no po, praise God, no po, nagbilin ng mga maraming bagay ang Panginoon sa kanyang mga alagad, no po, praise God. At sa atin din, mga kapatid, di ba, bilang mga sumasampalataya, bilang mga anak ng Diyos, we are His people and we are His disciples. Ano po? Alagad ka ba ng Panginoon? Are you a true disciples? Amen. Amen, di ba? Yung true disciples, mahal na mahal ni Lord yan. Praise God. Pero makikita natin, church, no po, hallelujah. During those times, no po, na nagbili ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, no po, dapat lahat tayo nakikinig, no po, doon sa kanyang mga, hindi lang ito sa mga 12 disciples o 12 apostles niya ay binilin. And even until now, no po, hallelujah, the Word of God is still effective and powerful to those who will accept it and believe it wholeheartedly. No po, ganyan dapat tayo manatili sa Panginoon. At dito, mga kapatid, kung makikita natin sa Gospel of John chapter 15, no po, ano sabi ng Panginoon sa kanyang sarili? Praise God. I am the true vine. Bakit niya sinabing siya yung true vine? Bakit meron bang false vine? Yes, there is. No po, may mga hindi tunay na puno ng ubas. Actually, ang term na ito, mga kapatid, kung titingnan po natin in Exodus chapter 25 verse 8, no po, indwelling, no po, indwelling. Nananatili ba si Kristo sa atin? Praise God. Amen. Amen. Di ba yun yung ng Lord na kailangan manatili si Kristo sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Ano bang pananatili ang gusto ng Panginoon sa atin? Huwag kang bumitaw. No po, anong klaseng pananatili yung dapat nating i-absorb, no po, sa atin, di ba? Mamaya makikita natin. Sabi sa Exodus 25:8, Sister Pena, pakiano po yung sabi, they are to make a sanctuary for me, so that I may dwell among them. Amen. Old Testament pa lang, mga kapatid, no po, plano na ng Panginoon talaga na mag-dwell o manatili siya sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. And that particular time, sino ang kausap ni Lord in the wilderness of Sinai? Mga Israelites, no po. Praise God. Napaka-blessed ng Israelites. Praise God. At actually, kung titingnan natin sa Isaiah 5:7, ito yung sinasabi nating false vine. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. And the men of Judah, the plant he delighted in, he looked for justice but saw injustice, for righteousness but heard cries of the wretchedness. No po, praise God. Sinasabi ng Panginoon na nandito siya sa earth, no po, praise God, I am the true vine. Kasi mga kapatid, you know why? Because Israel was, tawag dito, nag-fail sila doon sa kanilang mission. Nag-fail ang nation of Israel to become a true vine na pinanggagalingan, na source ng spiritual aspect ng lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. Praise God, no po. Doon at this point, siyempre, kahit naman sino ang bigyan mo ng trabaho, kahit naman sino ang pagkukulan mo ng pagtitiwala na ito ang gagawin mo, pero hindi nila ginawa. At hindi nila ginawang may kahusayan, at hindi nila ginawa yung purpose nila to be
a salt and the light of all the nation. So makikita natin na po, praise God. Kaya dumating ang ating Kristo, dumating ang Panginoon, hallelujah. Sinabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas. I am the true vine. Pag sinabing tunay, nandiyan na lahat mga kapatid. At ito nga pala itong I am sayings ng Panginoon. Ito yung 7 I am saying ng ating Panginoon in the book of John. Praise God. No po, 7 yan mga kapatid. I am the door. I am the good shepherd. I am the way, the truth, and the life. No po, ang dami niyang I ams. No po, 7 yan mga kapatid. And one of those was the true vine. Sabihin nga natin si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Nakakain na ba kayo ng ubas? Opo. Amen. Maasim ba? Praise God. No po, nakakita na kayo. At kaya ano ka ba lang? Di ba na? Nakakita na tayo ng yung vineyard. No po, praise God. No po. Hallelujah. Yan. Kung titignan din po natin yung Jeremiah chapter 12 verse 10, tingnan natin yung Jeremiah 12 verse 10. Ayan. Many shepherds have destroyed my vineyard. They have trampled my plot of land. They have turned my desirable plot into the desolate wasteland. No po, praise God, nakakalungkot na yung inaasahan ng Panginoon na kikilos para sa kanyang kaharian, no po, ay hindi tumupad sa kasunduan nila. Ano, di ba may kasunduan ng Israel at saka ang Diyos? Ang tawag natin doon, di ba, covenant? May covenant sila eh. Silang dalawa eh. If you will obey, I will bless you. Amen. If you will not obey me, I will curse you. Ganun ang kasunduan ng Israel, mga kapatid. Ang tawag doon, the Sinai Covenant. No po? Praise God. Pero ngayon, church, kay Christ, we have a new covenant. No po? Ang covenant na ito, mga kapatid, ay everlasting covenant. Wala nang susunod na covenant pa bukod dyan kay Kristo. Wala nang pangatlo, wala nang pang-apat, wala nang pang-5. Yan na yung huling covenant ng Diyos sa tao. At kasama ka doon, sabihin mo kasama ka sa covenant na yan. Praise God. Kasi alam niyo kung bakit? Isa ka rin sa naniwala ka kay Kristo, di po ba? Sumampalataya tayo kay Kristo, praise God. Ang pagsampalataya mo paano yung tinatanggap mo si Jesus? Paano mo tinatanggap si Jesus, Ate Mary? Lord, praise the Lord. Pagtuloy sa church, ang galing mo magpuri. Paano mo tinanggap si Lord? Di ba po? Mamaya makita natin, di ba? Ang pagtanggap kay Kristo, mga kapatid, hindi sa bibig. Hindi sa power ng isip. Kundi sa pagtupad ng kanyang salita. Praise God. No po, yun yung matindi. No po, at every each of one sa atin ay nagpe-fail tayo to obey those commandments ng Panginoon. Hallelujah. Balik tayo kaya doon sa ating pinag-uusapan. No po, praise God. Okay po, yung true vine, yung vine mga kapatid, hallelujah, yan yung false vine, yan yung nation of Israel. Now, Jesus was replaced. No po? Siya na yung I am the true vine. And my Father is the vine keeper. Ibig sabihin, vine dresser. No po? Gardener, no po, ang Diyos. Siya pala ang nag-aalis, mga kapatid, ng mga tawag dito, yung mga hindi mabubuting sanga o yung hindi nagbubunga. Sabi ng Bible in verse 2, every branch in me does not produce fruit. He removes. The po? And He prunes every branch that produce fruit so that it will produce more fruit. No po? Parang ano to vice versa. No po? Yung tawag dito mga kapatid sa Greek word, airo and katairo. Yun. Airo, yung cut off. Airo means cut off. Talagang pinutol.
Tinanggal talaga siya. Katayo. Take away. Take away. Airo, take away. Inalis. In the Greek Oh, words. sa Greek word. Yung katairo, Kinatay. malapit doon. Kinatid. May cut, yung katairo, kinat siya pero nilinis siya. Ayun. Malapit din. Pinurun siya. Tama? Praise God. Yung pruning, mga kapatid, iba doon. Yung airo, iba doon sa katairo. Pero halos magkasing lang sila. Mas magkasing sila ng salita. Ano po? Connection yung language na. Amen. Katayo. Hallelujah. Yan yung sa Greek word ng paglilinis ng Panginoon. Praise the Lord. Ayun. Sabi nga, yung airo means to lift up and carry away. To lift up and carry away, it use of the Lamb of God taking away the sins of the world. Binubura, tinatanggal, inaalis yung mga bagay na marurumi, yung mga bagay na hindi karapat-dapat, yung mga disciples o yung mga tao na hindi nagbubunga sa pananampalataya nila sa Panginoon. Ay inaalis yan ng Diyos sa kanyang kaharian, sa presensya ng Diyos, sa paghahari ni Kristo. Maliwanag tayo dyan, mga kapatid. Hallelujah. Inaalis yung mga tuyong damo na hindi na kaya pang magbunga. Nakakasad, mga kapatid, at sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, so-called Christian, tayo, ang purpose lang natin in life na marami kasi ngayon lumalabas, mga kapatid, na katuruan tungkol sa mga prosperity lamang ang tinuturo. Hindi sila nagtuturo ng paglago sa ating Panginoon. Ang akala ng karamihang mga preacher po ngayon, ang basihan ng Diyos para ikaw ay blessed, ikaw ay matagumpay sa faith mo, ay marami ang iyong pera, marami ang iyong investment, marami ang iyong bahay, marami yung mga success mo in life, praise God. Pero ang true meaning ng fruitfulness, mga kapatid, sa Panginoon ay nagiging Christ-like yan buhay mo. Amen. Nagiging kawangis ka ng Diyos, kawangis ka ng Panginoon. Sabi ng Bible, mga kapatid, di ba kung makikita natin in the book of Galatians, pinapakita doon kung ano yung mga prutas, kung ano yung mga... Tingnan natin, ano ba ang mga bunga, ng... Ano ba fruit ito, mga kapatid? Ito ba ay literal na fruit? Ito yung lumalabas, mga kapatid. Ang fruit ay iba sa gift. Amen. Yung gift, mga kapatid, tinanggap mo yan. Bigay yan sa'yo. Pero itong fruit, lumalabas to, mga kapatid. Nagmamanifest. Lumalabas yan sa ano mo. Pero hindi yan galing sa'yo. May pinanggagalingan yan. Sino ang source of life? Jesus. Si Jesus Christ. Doon siya, mga kapatid, kapag ka ikaw ay nakakonekta doon sa tunay na puno ng ubas, mga kapatid, kapag ikaw ay lagi kang babad, pag ikaw ay lagi kang nagsisik sa presence ng Lord, lagi kang naniniwala, nagtatrust ka kay Lord, at lagi kang uma-attend ng mga Bible study, lagi kang uma-attend ng mga prayer meeting, lagi kang nagsiserve sa Panginoon, hallelujah, walang karapatan ang diablo na wasakin ang buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, Hallelujah, praise God. Kung makikita rin po natin, hallelujah, in Romans 11, meron po tayong tinatawag dito ng mga kapatid na di ba tatlo ang puno na binabanggit, church, sa Bible? Ano yon? Fig tree, number 1. Eagles. Olive tree. Olive. And grape tree. Grapes tree. Mga metaphor, may mga tawag po diyan, mga metaphor. Mga simile, mga metaphor na ginagamit ni Kristo. Nung panahon kasi ni Christ, mga kapatid, hallelujah, kung ano yung nakapaligid sa kanya, yun yung ginagawa niyang example para ituro yung kanyang message sa tao. Like farmer, like fields, like sheep,
fisherman. Ano po yung mga basic necessity ng tao, mga kapatid. Kasi alam nyo, napaka-basic ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng complicated. Kaya nga sinabi ng Lord di ba po, mag-connect ka lang sa akin. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano po, pag truly connected ka talaga sa puno, hallelujah, nandun talaga na mag-tendency na magbunga ka. Church, walang disciples na hindi nagiging mabunga sa ating Panginoon. Ano po? Pwede rin niyang repentance, pwede rin niyang prayer. Ano po? Answered prayer. Bunga rin yan, church, sa Diyos, yung answered prayer. Ano po? Alam niyo ang answered prayer? Hindi yan base sa galing mo. Hindi yan base sa galing mong mag-pray. Baka ang hala mo, ang galing mong mag-pray, ang galing mong talagang hallelujah, ang answered prayer ay base yan sa pag-obey mo kay Lord. Ano po, pagka nag-u-obey ka sa Lord, hindi mo pa binabanggit yung prayer mo sa Kanya, hallelujah. God is very willing to give all na kailangan mo para sa buhay mo in Christian ministry. Minsan church, hindi ka nahihingi sa Diyos Lord, hindi na ako hihingi kasi nakakahiya na baka naman, di ba po? Praise God. Minsan, binibigay na ni Lord. Amen po ba? Amen. Di ba po, binibigay na ni Lord, di ba? Yung mga necessity mo. Yung, kung baga, kung ang problema mo lang naman yung para sa buhay mo, hallelujah, na yung konting, di ba, dito sa Dubai, ano ba ang kailangan natin? Shelter. Ano po? Okay na yung 3,500 na salary na 2 days off. Tama po? Praise God. Masaya na kayo doon. Sana all, di ba po? Ano po? Tapos, libre ang shampoo at saka ang conditioner. Okay na rin. Kahit kayo na yung pagkain. Di ba po? Praise God. Hallelujah. Alam nyo kapatid, kayang ibigay ng Lord yung mga bagay niyan. Alam mo kung bakit? Kapag ka magsisikap ka, kapag ka ikaw ay inspired sa presence ng Lord, hallelujah, yung mga pagsisikap mo sa employer mo, yung mga pagsunod mo, kapatid, ay very basic na lang yan kay Lord para sa iyo. Kapag ka talagang nandyan talaga yung Spirit, yung Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng lakas, no po, at nagbibigay sa atin ng mga bunga, no po, ay very basic na lang ang magiging operations mo to furtherance of the kingdom of God. No po, praise God. Ikaw pa ba ay nahihirapang sumunod sa kalooban ng Panginoon? Ikaw pa ba ay lagi pa talagang, alam mo, lagi pang nadadapa? Parang hirap bumangon. Ano po? Parang ang hirap magtiwala kay Lord. Kasi nabigo na ako sa una kong sa Kanya. Kapatid, ang kabiguan sa Diyos ay hindi option para kang manghina. Ang kabiguan, mga kapatid, kapag ka nabigo ka sa Panginoon, hallelujah, mas maganda yon kapatid, kasi mag-i-strike ka pa kasi piniperfect lang ni Lord yung puso mo, ano po, para ikaw ay maging living testimony sa ibang tao, kapatid. Halimbawa, nabigo ka doon sa pinag-pray mo sa Panginoon. Hindi mo nakuha agad-agad, kapatid, hindi mo agad-agad makukuha ang hinihiling mo sa Panginoon. Ano po, mayroon great time, may perfect will, may good will ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya, church, ang gusto ng Lord na tayong lahat ng mga alagad niya ay mag-bear much fruit, na magbunga tayo, maging-stay connected po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah na po, na tayo ay magiging mabungang anak ng Panginoon. At isa pang binubunga ng faith mo, kapatid, yung people that surrounds you. Tanungin mo yung katabi mo, meron kang na bang nadala kay Lord? May naging bunga na ba yung buhay mo kay Lord? O baka pati yung asawa mo takot kang i-evangelize. Kasi naku, baka bugbugin ako niyan. Hallelujah. No po, baka mamaya sampigahin ako. No po, alam mo kapatid, huwag kang matakot i-share ang salita ng Diyos. No po, matakot sila sa iyo. Kasi meron kang Diyos na big God. Hallelujah. No po. Alam mo, marami ngayong mga tao takot na sa mga Kristiyano. Kasi alam mo kung bakit? Baka tayo yung false vine. Kasi hindi natin pinapakita sa tao yung talagang meaning ng buhay natin bilang isang mga
mananampalataya ng Panginoon. No po, minsan napaplastikan sa atin yung mga iba. Di ba po? Minsan, pag gusto mo lang mag-share, pag ayaw mo na. Di ba po? Ganun tayo mga kapatid, di ba po? Kahit employer natin, pwede mong i-share yan. No po? Why not? No po? Praise God. Why not naman kung meron kang opportunity to share the Word of God, to share Jesus to their lives. Malay mo kapatid, no po? Hallelujah. You never know na baka yung katabi mo o yung ano mo doon sa iyong ano ay madala mo sa Panginoon. Napakalaking bagay mga kapatid. Pero hallelujah, no po, praise God, dapat na una nating dinadala sa Panginoon yung ating mga pamilya. Amen. Yan, pamilya. Ano po, nakakatuwa pagka dalawa kayo ni Mister ang magkasama. Sino dito yung may asawa pa? May asawa pa, gano'n. May asawa. Praise God. Kayo wala ng asawa. Naghanap pa Yung mga byuda. Hallelujah. mga single friend without king. Isang bagay din mga kapatid, kaya inaalis ng Lord yung mga sanga na hindi nagbubunga para hindi na ito makahawa pa sa iba. Kasi pagka, di ba, pagka mayroong, sa atin, di ba, sa isang church, hallelujah, no po, pagka may mga kapatiran tayong mga, alam niyo, mga marites, hallelujah, o kaya mga taong, hallelujah, nakaka-apekto, nakakatisod doon sa atin, no po, na hindi naman gumagawa ng ano sa atin, di ba po? Minsan makikita mo, ba't wala na si sister? Tinanggal na. No po, ba't wala na si ate? No po? Convert na sa No po, minsan makikita ng church, kasi inaalis ng Lord yung mga tao sa buhay mo, kapatid, para mawalan ka na ng bigat din sa buhay natin. Kaya minsan, church, pag kami inalis si Lord sa'yo, huwag mo nang habul-habulin. Habul pa lang habul, inalis na nga ni Lord sa'yo eh. Di ba po? Ganyan tayo mga kapatid. Akala mo, mahal na mahal ka niya. Akala mo, mahal na mahal mo siya. Pero deep inside, alam mo kung bakit nagiging idol mo na siya. Siya na ang pumapalit sa pesto ni Lord sa puso mo. No po, kaya ganon mga kapatid, minsan may mga bagay tayo, kahit hindi boyfriend, kahit hindi asawa, kahit hindi pamilya. Alam mo kapatid, ang trabaho, pwede rin yan maging idolatry sa buhay mo. Kapag ka puro trabaho na lang ang iniisip mo, puro negosyo, no po, puro pagpapayaman ang nasa isip mo at wala ka ng panahon para kahit sarili mo nga, hindi mo mabigyan ng kaligayahan dahil puro trabaho. Alam mo, pag nakumit ka na dyan, church, habi ni Solomon, habang lumalaki yung negosyo mo, habang lumalaki yung mga bagay na meron ka, lalong lumalaki yung ano mo, yung kaabalahan mo. At napupunta lahat ng panahon mo sa mga walang kabuluhang bagay na meron dito sa mundo. Hallelujah! Na ipinagpapalit mo na ang pananampalataya mo sa mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Amen. Yun ang masakit sa tao, mga kapatid. Na ang tiwala mo na ay hindi na sa Panginoon, kundi sa mga bagay na nauubos at nasisira at nawawala sa buhay na ito. Hallelujah! Kahit yung buhok mo, kapatid, puputi din yan. Amen. Kahit yung iniingatan mong Mukha. kilay huwag naman kilay. Ano na lang, yung ilong na lang. Tapos ako naman, Alam mo kapatid. Kilay is diapers. Minsan, hallelujah, ano po, hindi mo namamalayan, ano po, pagtingin mo sa sarili mo, parang hindi na ikaw. Parang wala nang shine yung buhay mo kay Lord. Parang parang napalitan na lang okay, yumaman ka, wala namang masamang maging mayaman mga kapatid. Pero sana kung magiging mayaman ka, kung luluobin ka ng Lord, na magkamal ka ng limpak na kayamanan dito sa mundo, i-share mo sa gawain ng Panginoon. Praise God! Hallelujah! Ang kayamanan, kapatid, kaya kami binibigyan ng Lord ay para magamit yan sa paghahari o sa kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Ano po? Praise God! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Ano po? Diba, fruit of the Spirit, church, ay napakaraming aspeto niyan, mga kapatid. Napakaganda no po na
At isa sa pinaka makikita natin dito, hallelujah, ano po, yung salitang abiding or remain. Ano po, sa Greek word mga kapatid, ang salitang remain, hallelujah, o translated na abide, hallelujah, I means to stay. To stay. Yan. To remain. Yung salitang meno, ano po, continue. Isa sa pinakahalagang meaning niyan, continue. Ano po, remain in the faith. Remain in the Lord. How many of you, ano po, na willing mag-stay para kay Lord? Amen. Ano po, willing talaga kahit anong mangyari, Panginoon. Di ba ganun tayo sa work natin, church? Pag gustong-gusto mo yung bagay at talagang feel na feel mo na ito talaga yung para sa'yo, para destiny mo, kahit anong mangyari, hallelujah, hindi mo iniiwan yung bagay na yun, church. Tama po? Amen. Dapat ganun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid, no po, na masyado siyang attractive sa'yo. Na parang siya lang ang Adonis ng buhay mo. Na parang siya lang ang Prince of Peace, no po. Ito na ang Prince Charming ko. Lover of my soul. My everything. Lover of my life. My Prince of Peace. My wonderful counselor. Amen. My way maker, my promise. My way make my forever Jesus. Hallelujah. Praise God. Sabihin mo sa akin, God is with me. God is with me. He's dwelling my life. He's dwelling in my life. Alam mo, yan ang pinaka-kaibahan ng mga religion sa mundo na ito, kapatid. Sa kanila, walang namamahay ng Holy Spirit. Only for those who believe and entrusted their lives to Jesus Christ will remain the Holy Spirit in their hearts. Hallelujah. Napakalaking kaibahan, mga kapatid, na meron kang napakalaking kaibahan ng buhay mo sa buhay ng ibang tao na namumuhay dito ngayon sa mundo natin. Dahil ikaw, meron kang Holy Spirit, no po, na nagbibigay ng buhay, kaligtasan, no po, lahat, no po, kapayapaan, hallelujah. Pagpalabas mo dito, hallelujah, ayan na naman. Kaya, church, to remain in the Lord is to gain wisdom. Amen. No po, to remain in the Lord, to gain wisdom. Pag nagre-remain ka sa Panginoon, no po, iniingatan ka ng Lord, at the same time, iniingatan mo din yung sarili mo. Hallelujah. Kaya huwag kang mag-alala, kapatid. Pag talagang nandun ka sa presensya ng Panginoon, if you will truly entrust Christ, no po, anuman ang dumating dyan sa buhay mo, anuman ang ilapit ng diablo, anuman ang ilapit ng circumstances sa buhay mo, ika-cut off niya yung mga bagay na yan sa buhay mo para sa'yo. Amen. Ika-cut off niya yan, itatanggalin niya yan. Kaya huwag kang masasaktan kapag may inalis sa'yo si Lord. Amen. Ibig sabihin yon, hindi siya makakabuti sa atin. Lord, wag naman sana sino ba pa, ano magandang example natin, baka mamaya, huwag naman si Piolo. Si Daniel. Hindi ko kayang mawala si Piolo. Paano na lang, church, kung talagang meron talagang sa buhay mo, may part ng buhay mo talaga na hindi mo kaya matanggap na mawala. Ano yung mga bagay na sa buhay natin na hindi natin kaya mawala? Si Jesus. Ay, hindi ko For me, it's Jesus. matanggap. Akala ko naman it was my mom. Akala mo pamilya, di po ba? O kaya yung trabaho. Yung trabaho, napakahirap mawala yun. Pag nawala yung trabaho, Lord! Pero maraming papalit si Lord. No po? Hallelujah. Ano po? Yung boyfriend, di ba po? Yung mahal na mahal mo. Hallelujah. Gusto mo ba boyfriend ngayon? Parang lang na yata nanliligaw ngayon eh. Parang friends of benefits na. Parang ano lang yata eh, touch and go eh. Makuha ka lang sa tingin. Gagamit lang sa Wala na po So, di ba, sabi ng Lord, you are already clean because of the word I have spoken to you. No po, ang paglilinis ng Lord ay sa salita ng Diyos. No po, sa salita niya. No po, pagkababad ka sa salita ng Panginoon, kapag you always devotion, meron kang
proper time na po to read the scriptures, to read the Bible, hallelujah. At meron kang proper time to study God's Word, hallelujah, no po. Tinitrain ka ni Lord, no po, inililinis yung kaluluwa mo. Nililinis ng Diyos yan, kapatid, na hindi kayang gawin ng kahit na sinong tao. No po? At kaya sabi ng Lord, tayong mga disciples, tayong mga sumampalataya kay Jesus ay malilinis na tayo. No po, napaliguan na tayo. No po, kaya church, ang concept niyan ay huwag ka na ulit magdumi. Huwag mo na ulit ibabad pa yung buhay mo doon sa mga makamundong bagay na po na meron dito sa planet Earth. Mga indulgement, no po, mga kayabangan. Di ba yung sinasabi doon? Basahin na nga natin yung Galatians 5. Wait. 19 to 23. Wait, pakisulat na lang po na. 19:23. Galatians 5. Turo ni Paul yan, church. Alam natin yan, di ba po? The fruit of the Spirit is yung pinakamatinding fruit na bibigay ng Holy Spirit sa atin ay alam mo kung ano yun? Love. Yan. Now, the works of ito yung works of flesh. Now, the works of flesh, sa Bible, yung flesh works. Gawa ng mga laman kasi may execution, may nangyayari. Yung sa spirit naman, fruit. Napapansin po ninyo, no? Works and fruit. Basahin natin, the works of the flesh are obvious: sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousy, outbursts of anger, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and everything similar, about which I tell you in advance, as I told you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is, basahin natin. Una-muna, ano ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Hallelujah. Ano po? Kapag ka namumuhay ka sa pananatili kay Kristo, ang magiging bunga ng buhay mo ay una ang pagmamahal. Hindi pagmamahal sa boyfriend mo. Pagmamahal mo sa Diyos. Ano po? Dapat ang unang mamahalin natin ay ang Diyos. Ang first commandment ng Lord ay love the Lord your God with all your mind, with all your soul, with all your heart, and with all your strength. Ano po? Gaano mo kamahal ang Diyos, kapatid? Gaano mo pinapakita sa Panginoon na mahal mo nga siya? Sabi ng Bible, napapakita natin ang pagmamahal natin, ang pag-ibig natin sa Kanya kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga salita o sa Kanyang mga utos. If you obey my commandments, surely that you are my disciples. Kaya mga kapatid church, walang makapamumuhay na sa sarili lang bilang isang Christian. Tingnan mo, kapag ka sarili ka, pagka talagang mahal na mahal mo ang Panginoon, hindi mo kaya kahit isang buwan na wala kang masimbahan, na wala kang presensya ng Panginoon. Mamamayat ka, magugutom ka. Ano po? Alam mo ang biggest mistake ng tao na hindi mo ma-surrender kay Jesus ang buhay mo. Na hindi mo siya matanggap bilang Lord and Savior mo. Ano po? At maraming tao ang nasasadlak sa ganitong klase ng buhay. Ano po? Na nagiging atheist, nagiging matigas yung puso nila pagdating sa pananampalataya sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad tayo, nandito tayo. Mapalad ka. Mapalad ka dahil nandito ka ngayon. Sino po dito yung bago lang po dito sa church? Yung bago lang po nakarating po. Praise God. Welcome po tayo. Mapalad po tayo. Isa ka sa tinawag ng Diyos, sa pinili ng Diyos sa lahat ng tao all around the world, na kinalabit niya, na tinawag niya, ano po,
para makabahagi po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen po. Praise God. Hallelujah. Kaya balik tayo din sa ating verse sa di ba po yung meno, no po, yung abiding which is stay, continue po. Hallelujah. Steadfast tayo sa Lord. Di ba sinasabi ni Paul yan? Dapat be steadfast. Di ba ano ba yung steadfast? Nagpupursige po ba? Tama po ba yun? Ano po? Nagtawag dito, nagtitiis. Nagtitiis tayo sa Panginoon. At marami dito mga kapatid, 6 years na sa CGM, praise God. Hallelujah. Na dapat na kahit na birthday mo ay mag-serve ka kay Lord. Di ba po? Hindi porkit birthday mo, iinom ka lang alak. Hindi porkit birthday mo, magsasaya ka. Alam mo, kahit birthday mo, dapat si Lord pa din ang pinag-aalayan mo ng oras mo. Hallelujah. Kaya happy birthday nga pala po. Praise the Lord. Ito nga birthday. Happy birthday. Ito po. Dapat ganun, mga kapatid. Alam niyo na, nakakalungkot mo po na, nakaka-bless, di ba, na yan dati, pag birthday mo, hindi ka mapakali sa mga bisita mo. Dahil maghanda ka, magbili ka ng mga kung ano-anong mga maiinom. Hallelujah. Tapos, video okay, karaoke. Di ba po? Ganun tayo. Pero ngayon, mga kapatid, ito po, pag birthday mo, dapat nasa piling ka ni Lord. Amen. Nasa presensya ka ng Panginoon. Hallelujah. Ito po, praise God. Doon tayo sa verse 5 to. Ayan. Nakuha po natin ito po, napaka naman yung ayan, so verse 6 to 8 na po tayo. Praise God. Ayan. Dito nakakalungkot, church. Di ba, yung fruit natin dapat manatili sa atin. Di ba, nasabi ko na po na yung fruits ang magdadala sa iyo sa eternal life. Hindi yung gifts. Gifts will make you proud, will make you prideful. But fruit will make you humble, will make you lovable. Di po? Kasi pag gifts, mga kapatid, parang ang pili mo, ang galing mong mag-speaking of tongues, ang galing mo sa worship, ang galing mo sa prayer, ang galing mo sa lahat ng ministry, pero wala kang fruit. Di po? Praise God. Nangyayari yan, mga kapatid, sa Christian, sa mga born again. Ito po, ang galing talaga nila. Pero, hallelujah, nakakita nga tayo, church, talagang kung mag-pray, talagang ang tagal eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi sa tagal ng prayer yan, kapatid eh. Ito po eh, ang pasihan ng Lord, hindi sa tagal ng... Sabi ng Bible, Matthew 6, wag pa ulit-ulit ang prayer mo. Amen. Huwag pa ulit-ulit. Huwag kang masyadong haba magsalita. Gaya ng Pariseo. Alam niyo ang mga Pharisees kung magdasal? Grabe ang haba. Tapos na kumain yung mga Lord, thank you. Yung iba nakakuha na ng pagkain. Baka mo si Pastor. At diba yung iba kumakain na si Pastor. Lord, thank you for the blessing, Panginoon. Pagkita niyo, wala na siya. Minsan, alam niyo mga kapatid ang tinatawag ng Lord, yung mga sinners, yung mga pangkaraniwan, yung mga walang mapuntahan, po, cast all of our cares to Jesus. Di ba po, yung mga tulad natin, mga kapatid, po, why us? Di ba po? Parang dapat naisip natin yung, bakit kaya ako tinawag ni Lord? Bakit kaya ako ba, sa dami na mayayaman niya sa Dubai, sa dami ng mga milyonaryo dito, bakit hindi sila tinawag ni Lord? Tingnan nyo, walang milyonaryo dito naniniwala kay Christ. Di ba po? Pero, ang mga nani, puro naniniwala kay Kristo. Bakit tayo? Kasi pinili ng Diyos yung mga humble, pinili ng Diyos yung mga lowly, yung mga lowly in hearts, no po, para kapag dito, hindi mo minana yung mga ganyang inheritance ng mga world, pero pagdating ng Panginoon, hallelujah, pagbalik niya, dala niya ang regalo niya, dala niya ang gantimpala ng mga tao tapat at loyal sa Kanya. Yung mga loyal, kapatid, iba ang loyal, ha? Di ba po ang loyal? Dapat loyal ka kay Lord. Pag loyal ka, hallelujah, nangako ang Lord sa atin. Di po, nangako ang Diyos sa atin na
pagbalik ko, anak, pagbalik ko, hintayin mo ako. Kasi nangako ang Lord eh. Para, ito mga kapatid, itong Passion Week na to, dito na pinangako ni Lord. Alam niyo ang ipinangako ng Lord sa mga disciples niya, hindi wealth. Hindi wealth. Ano ang pinangako ng Diyos? Promise of the Holy Spirit. John 14, John 15, John 16. Ipinangako ng Lord na pag-depart ko, you will make, ano tawag doon, pag alis ko, pe-persecutin nila kayo. Nangyari nga sa kanila sa early disciples, mga kapatid, lahat sila na persecute. Pero the promise of the Holy Spirit ay dumating sa kanila bilang anyong dila, Acts 2. Ano po nakita niyo po yun? Acts 2. Praise God. At nangalap sila. Ano po, namuhay sila kapatid na may pananampalataya, may takot sa Lord at lumago sila sa kanilang nag-grow sila. Po, tayo din dapat ganun, tanggapin din natin yung promise ni Lord na Holy Spirit sa atin. Na yan ang magbibigay sa atin ng lahat ng empowerment natin. Na kapatid, na yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, magagawa mo through the help and through the power and through the anointing power of the Holy Spirit. Kaya church, dapat wag ka nang malungkot. Dapat wag mong inaaksaya yung buhay mo na sinisisi mo lagi yung sarili mo, Lord, na ganito lang ako. Ay, kasambahay lang ako. Ano lang ang sweldo ko? Kapatid, hindi tumitingin ang Diyos sa trabaho, sa posisyon mo. Tumitingin siya kung ikaw nga talaga ay sumampalataya sa Panginoon. Tinitignan niya yung puso mo kung nandyan yung Espiritu Santo ng Panginoon. Hallelujah! Kaya minsan marami sa atin na kasi yun ang bunga ng pagkukulong mo sa karton mo. Huwag ka lagi kay Pastor Ed Lapis makinig. Makinig ka rin sa church, sa ibang mga pastor. Diba po? Kasi ang turo ni Pastor Ed Lapis, hindi na tungkol sa Bible. Tungkol na sa mga pamilya. Wala akong Christ na naririnig sa kanya. Wala akong Kristong naririnig doon sa turo ni Pastor. Maganda yung turo ni Pastor, pang personal, pang tao, pang ano, pero we need the sound doctrine to this era. We need to preach Christ. We need to preach the Son of God. Ano po? Praise the Lord. Yung sound doctrine, mga kapatid, dito ay purong aral na galing kay Kristo. Si Kristo lang talaga yung sentro, church. Di ba po? Siya yung author and finisher of your faith. Di ba po? Basahin natin, mga kapatid, yung last po, di ba po yung tawag dito? Nakita niyo na, church, na yung believers. Basahin po natin yung 1 Corinthians 15, 16, 15 po. Anak, pakiyan po. Brothers, you know that household of Stephanas, there are the first fruits of Achaia and have devoted themselves to serving the saints. I urge you. Ito yung evangelism, di ba? Inabanggit ko nga po kanina. Pero, tingnan din po natin yung Colossians 1:6. Colossians 1:6 says, hallelujah, the gospel that has come to you, it is bearing fruit. Ano po? Itong gospel na ito, mga kapatid, itong salita ng Diyos na pumunta sa inyo, it's bearing fruit and growing all over the world. Just as among you, you sense that day you heard it and recognize God's grace in the truth. Ano po? Praise God. Yan ang binubunga, ano po, ng pakikinig natin, ng pagsampalataya natin kay Kristo. May ibubunga sa atin yan by the grace of God. Ano po? By the grace of God. And lastly, mga kapatid, kung titignan natin yung 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. 2 Peter. Music team, mga tapos na po tayo. For this very reason, make every effort. Ano po? Make every effort to supplement your faith with goodness. Tama po? Goodness with knowledge and knowledge with self-control.
and self-control with endurance, and endurance with godliness. Hallelujah. Verse 8 up. Brotherly affection and brotherly affection with love. Tayo po tayo mga kapatid. Sabi ng Bible in verse 8, for if these qualities are yours and are increasing, they will keep you from being useless or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord, we remain in you, O God. Salamat na bilang Diyos na pinuspos mo kami ng iyong biyaya sa hapon na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo na aming pinakinggan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga aral mo, O God, Lord, na napakatamis, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, O God, ito ay maging kagamit-gamit, Panginoon, sa buhay namin bilang mga anak mo, bilang mga tagasunod mo, O God. Lord, huwag mo hayaan na mawalan kami ng bunga at maitapon kami sa impyerno, Panginoon, Lord God, kung saan nakasadlak, Panginoon, ang mga anghel na nagrebelde sa iyo, Panginoon. Lord, huwag mong hayaan, Lord God, ang simbahan na ito ay manatili sa kung ano lang ang kaya namin, but Lord, we will remain, Lord God, we will make Lord God our faith, Panginoon, through you, Lord God. Kaya maraming salamat po, Ama, sa oras mong ito. Nawa, ang napakinggan namin mga salita ay magrema ito, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat ng marami, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo umupo. Parang nakatayo. Excited na ba? Na magbigay? Amen. Praise the Lord. So napakaganda ng mensahe ng Panginoon na ang ginamit niya ay ang kanyang lingkod na ating pastor, si Pastor Donald D. Amen. So ngayon naman ay dadako tayo sa act of worship through giving. Amen. So, binanggit ng ating pastor ang fruit of the Holy Spirit. And the first fruit that you receive when you accept Jesus is love. So, love. Bakit love? Bakit yun ang kauna-unahang binigay ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin? Yung pagmamahal. Because if you love sa isang tao, which is Jesus Christ, amen? So, siya yung pinaka-center na mamahalin natin sa buhay natin. So, siya kasi yung nag-sacrifice. Amen? So, yung, and then yung love through giving sa finances natin. Dahil sa pagsiserve natin sa Diyos, kasama ang bulsa natin. Kasama ang pocket natin. Amen? Kasi, makikita natin, kaya tayo may pira, may trabaho, dahil binigyan tayo ng Panginoon ng lakas, buhay. So, everything ng buhay natin ay sa Panginoon. So, wala tayong maipagmamalaki gaano kalaki yung sahod natin. Dahil yan ay blessing na binigay ng Panginoon sa'yo. Amen? So, ang kailangan niya, you should to return back to Him. Kung ano yung natatanggap mo, which is, that's the tithes and offering. Amen? So, may ibibigay ako sa iyo na may isang taong kauna-unahang nagbigay ng tithes. Si Abraham. Sino yung kauna-unahang naitala sa Bible na siya ang nagbigay ng tithe? Doon sa lahat ng nalikom niya, lahat ng kayamanan na nalikom niya, binigay niya doon kay Melchizedek.
So nakita natin na si Abraham, siya yung kauna-unahang lingkod ng Diyos na nagbigay ng tithes. Makikita natin sa Bible. Wala pa yung tao doon, wala pa yung nakano, pero si Abraham na hindi hiningi, binigay niya. Kasi alam ni Abraham kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran niya, kung sino ang Panginoon na binigyan niya ng buong puso. So, ganun din tayo, amen? Kasi, ang Panginoon natin, nakikita niya ang bawat puso ng laman ng ating puso. Hindi siya, tingnan mo, example na lang doon sa isang babaeng balo. Kagaya maraming mga singleness dito, mga single mom. Nakikita ng Panginoon, hindi tumitingin ang Panginoon kung gaano kalaki yung binibigay mo. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung ibigay mo kasama yung puso mo. Amen? Puso na walang murmuruning, walang doubt. Kasi yan ay obligation sa bawat isang naglilingkod sa Panginoon to give the tithes and offering. Makikita natin sa Malakay 3:10, nandun lahat yung promises ng Panginoon. If you give all your tithes, ipakita ng Panginoon sa'yo, hindi lang sa blessing, hindi lang sa mga material, pagkos yung protection mo, yung help mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, lahat kasama na doon, package na yun. Amen? So, doon natin makikita kung gaano kadakila ang Panginoon if you give from your heart. Amen? So yan, tayo ay tatayo at magbigay ng ating tithes and offering. Ba't ayaw kayong tumayo? Please now! Parang gusto niyo pa makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi lang tapos na si Pastor eh. Opo. Mga kapatid, tayo itatayo at ating ipag-pray ang ating may kakanta pa ba? Wala na. Ay, meron.